16 verse 7. But before that, Bibles up muna tayo. Bibles up. Shall we all stand and let's raise our Bible? This is my Bible. This is my Bible. I am what it says I am. I am what it says I have what it says I have. I have what it says I can do what it says I can do. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I'm about to receive the incorruptible, the indestructible, ever-living seed of the Word of God. I will never be the same again. Never, never, never. In Jesus' name. Amen. Buksan ang ating mga Biblia bago kayo umupo sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Kung gusto nyo i-sure mga kapatid, no? Wala kayong Biblia o dito na lang sa harap. Pero kung gusto nyo i-sure, buksan nyo sa inyong mga Biblia. I will be reading from the King James Version. Follow after me in your eyes. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord said not as a man saith, but man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Today, I will bring to you the topic that says, but God looks in the heart. But the Lord looketh on the heart. Shall we raise our hands towards the heaven? Alam mo ang takbo ng aming mga puso, Panginoon. Walang nakatago sa iyo, Panginoon. Alam mo at nababatid mo lahat ng bagay, Panginoon. Kaya walang bagay na lingid sa iyong kaalaman, O God. Sa araw na ito, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ikaw ang nakakatalot nito, O God. At kung may nakita kang pagkakasala sa buhay namin, O God, kami po inyong patawarin at ihanda ang aming mga sarili para sa makikinig ng iyong mga salita. Dakilain po kayo, Ama, sa lahat ng oras. Pagpalain ang iyong mga anak sa lahat ng panahon. Sa ngalan ni Jesus, gamitin niyo ang iyong lingkod. In Jesus' name, I pray. Amen. Kamayan mo ang iyong katabi. Sabi mo, nakikita ng Diyos ang iyong puso. Praise the Lord. You may now take your seats. But the Lord looketh on the heart. Most of the time, we are asking, does God really knows what is in my heart? The answer is yes. God knows our heart. And even the very simple desire, yung bawat pinakamaliliit na mithi ng ating mga puso, hindi sikreto para sa Panginoon yan. What do you mean, Pastor? Sometimes people will say, sa paningin mo sa labas ko, ito yung mukha ko, pero alam ng Diyos ang puso ko. Yes, some people uses that phrase, but he doesn't understand what does really it mean. Nakikita ng Diyos ang puso ko. When we say nakikita ng Diyos ang puso ko, ibig sabihin, bawat kaliit na kasalanan na tinatago ng puso natin, kahit kaliit na galit, kaliit na pag-ibig, o ano man yung kaliit para sa iyo, alam ng Diyos lahat yan. Maaaring sa paningin nga ng tao, hindi ito nila napapansin. Pero higit sa lahat, may Diyos na nakakakita sa buhay natin. Pastor, anong ibig sabihin mo kung nakikita ng Diyos ang laman ng puso ko? Ibig sabihin, kung ang pusong ito ay nagkakasala, kailangan magsisi. At kung ang pusong ito ay handang magmahal, alam at nababatid yan ng Diyos, mga kapatid. Kaya wala tayong dapat ikahiya sa Diyos. Meron ka bang pangangailangan kahit gaano kalit sa harapan ng Diyos, alam at nababatid yan ng Panginoon. Kaya ito, mga kapatid, ay isang mensahe para sa anak ng Diyos na dapat hindi tayo mamuhay sa pag-aalala na ang Diyos ay walang pakialam sa akin. No! God has a very concern for you. Ano ibig mo sabihin may concern, Pastor? Kung ang bawat buhok na nahuhulog sa ating ulo ay nalalaman ng Diyos, yun pa kaya pinipintig ng puso natin, hindi niya malalaman. Yung bawat daing, na bawat problema mong kinakaharap ngayon, sabihin mo, okay lang naman ako eh. Diba? Kumusta ka na, sis? Okay naman.
Siyempre ka, okay lang naman. So, hindi ka na magtatanong. Ang ibig sabihin niya, okay lang ako, tanungin mo pa ako. Tanungin mo pa ako. Diba? Tayo Pilipino, mahilig sa tatlo eh. Tatlong bisis eh. Sis, kain tayo. Gusto ba ako? Kasi kain tayo. Alam mo, sis. Bakit? O, sige na nga. Tatlong bisis. Bakit tayo ng tatlong bisis? Minsan gano'n eh. Kumusta ka na? Okay lang. Siguro okay ka lang. Nag-aantay ng pangatlong tanong para tanungin. Pero sa Diyos, wala nang tanong-tanong. Alam ng Diyos ang lahat ng takbo ng puso natin, mga kapatid. Because God knows what is in His heart. Hallelujah. So this is both, mga kapatid, an assurance and a call for repentance. If we have sinned, we have to repent. Kasi wala nakatago sa Diyos. Kung meron naman tayong problema, it is also an assurance for us na meron kang Diyos na malalapitan. Amen. Kasi minsan, ang taong qualification ng tao nasa labas lang eh. Masaya siya. Mukhang masaya lang yan. Pero ang totoo, hindi pala. When God called David, it's not just an ordinary calling from God to become the king of Israel. David doesn't have any knowledge na siya pala ang muli o siya ang ikalawa na tatawagin ng Diyos para maging hari sa bayan ng Israel. Alam natin ang kwento ni Saul, pinangaral ni Sister Vicky in the first week of September kung sino si Saul. Kung paano siya sumuway mula sa utos ng Panginoon. At sinabi ng Lord sa kanya, dahil sinuway mo ang utos ko, tatanggalin ko ang iyong trono mula sa iyo. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi lang yung disobedience na ginawa niya sa pag-aalay. Marami pa siyang ginawa. Ang pag-aalay ay nangyari sa chapter 15. Pero may ginawa na siya sa chapter 13 na naging cause para sabihin ng Diyos, tatanggalin ko mula sa kanyang ulo yung trono. Tatanggalin ko siya mula sa trono niya. So, ganun kahaba ang pangyayari sa buhay ni Saul na alam na ng Diyos anong mangyayari. But this is also a good sign, mga kapatid, na dapat natin tandaan na si Saul ay mula po sa angkan ni Benjamin. Pero si David ay mula sa angkan ni Judah. Ang promise ng Lord that the throne or the kingdom will not depart from you or your scepter will continue to go with you is not for Benjamin, kundi para kay Judah. Alam ng Diyos na hindi si Saul talaga at hindi ang mga anak niya ang magpapatuloy sa paghahari sa bayan ng Israel, kundi mula sa angkan ni Hari David. Because David came from Judah. And this prophecy start in the book of Genesis. So habang tinitingnan ko ito, mga kapatid, sabi ko, Lord, ang ganda pala ng programa mo. Maaring si David sa isang sulok, hindi niya napapansin na mula pala sa kanya, o siya pala ang tatawagin. At mula sa kanya, lalabas si Jesus Christ. Amen. Ang ganda ng mga pangyayari, mga kapatid. Pero how David was called? Paano nga ba nag-umpisa ang pagpipili kay David? Umpisahan natin ang kwento. So, ang nangyari, mga kapatid, ayaw sis. Nakasaksak ba yung kuha natin? Bunutin mo ulit ang sibalik mo. Kisuyo. Ang pagkatawag kay David ay kakaiba. Walang kaalam-alam siya na tatawagin siya ng Lord. Ang ginawa niya lang, he is just an expert of what he is doing. Okay na yan kaya? Oy, namatay man. Ayan. So si Samuel, mga kapatid, ay isang propeta. Iyak siya ng iyak, Lord. Bakit si Saul? Inanoint ko pa naman yun na maging hari. Bakit si Saul naging suwain? Basahin nyo sa aklat ng Samuel chapter 16 verse 1. Mapapansin ninyo na ang Diyos nagsabi kay Saul, Saul, how long will you mourn? Samuel, how long will you mourn for Saul? Hanggang kailan ka mag-iyak at magtatangis? Tama ba, Brother John? Magtatangis para kay Saul. I have already rejected him to become the king. At bakit hanggang ngayon iiyak ka pa rin sa kanya? Nagbabaka sa
sakali lang naman, Lord, na baka ibalik mo muli. Pero hindi! Nabanggit ng Diyos para sa kanya. At ang problema, wala naman sa Diyos. Kay Saul naman talaga sa matigas ng puso. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, huwag ka nang magtangis, huwag ka nang umiyak, huwag ka nang malungkot, Samuel. Pumunta ka sa bayan, sa pamilya ni Jesse. Sabi niya, Lord, kung pupunta ako doon, malalaman ni Saul, baka ipapatay pa ako. Hari yun eh. O di, mag-alay ka. Punta ka doon, sabi mo, mag-alay ka. So sa totoo nga, mga kapatid, pumunta ka si Samuel, nagdala ka siya ng pag-alay. Winelcome naman siya ng mga tao. But did you know what the people said? Pumunta ka para dito. Kasi may masama kang balita o mabuting balita. Because when the prophet came to a certain village, ang ibig sabihin, masama o magandang balita. At madalas, hindi magandang balita. Masamang balita. Diba? Ang sarap. Ganun naman talaga ang uso ngayon, di ba? Kung mas masama, mas sumisikat. Pag 10 lang ang patay, hindi ka nang sikat yan. O ito, may 100 na matay. Okay yan. Sisikat yun. Pag mas masama, mas terrible, mas sumisikat. So yun, pumunta nga si Samuel doon, sinabi, ano ba balita? Para ba itong mabuting balita ba ito? Masamang balita? No, pumunta kami dito para mag-alay at meron ding dadaling balita mula para sa angkan ni Jesse, which is the father of Peter. Church, there are times in our lives that when we read the Word of God, sometimes it's not, sometimes it is a rebuke. But most of the time, we are expecting when we read the Word of God, baka rebuke na naman to, ayaw ko na lang magbasa. I want to tell you, there's always a balance in God's Word. Hindi puro motivation. Meron ding rebuke para sa atin. Amen. Para tayo matututo, mga kapatid, sa paglilingkod bilang isang Kristiyano. Minsan gusto natin ng motivation. Pastor, motivation lang ang speech. Yes, maganda motivation. Tuwang-tuwa nga yung mga Arabo sa speech ko kasi panay motivation eh. Success eh. Sabi ko, success. Tuwang-tiwa sila kasi success eh. But it's not always motivation. When you come to the church, there are times uuwi kang luhaan, masakit sa puso, pero alam mo na gumagaling tayo habang nakikinig sa salita ng Panginoon. Pastor, akin yan. Para sa akin ang mensahe niyan. Pero dahil ang taong nakikinig sa salita ng Panginoon and take it as a bitter pill, bilang isang mapait na gamot, ito'y tumutulong sa kanya. Pero habang kinakain mo ang bitter pill na yan, o napipilitan ka lang ikainin ang bitter pill, gumagaling ka nga, pero paglabas mo, ako talaga yung pinapatamaan ni Pastor. Remember this, hindi ko kayo kasama araw-araw. Minsan lang nakakasilip ako doon sa timeline na pinost mo. Dumaan sa wall ko eh. Kaya may nasabi ako eh. Amen. I-unfriend ko na nga si Pastor mamaya pag-uwi. You don't have to hide anything from me, nor from any of your friends, because God knows the heart. Yes! Wala kang dapat itago. Hindi ka man magpo-post, wala ka mang ipapakita, pero alam ng Diyos kung anong takbo ng buhay mo, and God will reveal it to you through the servant of God in different ways. Wala ka nga ginagawa. Wala ka nga pinupost na picture. But if you did something before God, and there is a revelation, Pastor, hindi naman ako nag-post sa wala. Bakit alam ni Pastor? Don't worry, hindi ko alam na ikaw yun. I just preach the Word of God, and I don't know kung sino, mga kapatid, ang nakakatanggap nito. When there is a word presented today, it's not only I am preaching to you, I am also preaching to myself and saying, Lord, I know you knows my heart, at walang nakatago sa iyo, Ama. Hallelujah. You don't have to hide. Minsan kasi yung mga wall natin, no? Dati-rati, di ba? Sa Pilipinas, uso to eh. Dito, hindi na ganong uso. Pag Jollibee, post. Pero pag tuyo at saka ginamos yung ulam, walang post. Walang post.
Walang post. Kung makikita mo yung Jollibee, yung talaga ang yaman eh. Kasalon, mga ganito, post. Pero yung tuyo, yung unang walang nagpo-post eh. Kamatis o ano. So there's a news. And he was welcome in the city of Bethlehem. So, welcome. So sa madaling sabi, nag-alay nga sila. At ngayon, nagpakilala na nga, sinabi nga ni Samuel, alam mo, napunta ako dito kasi sinabihan ako ni Lord that one of your children is to be the next king. At tuwang-tuwa naman si Jesse. Siyempre, anak mo ang magiging susunod na hari. So he presented all his son. Ito si Jesse. He presented his son while, habang sa likod sa background, nakikita niyo yung pag-aalay, no? Jesse have 8 sons as recorded. 7 anak, hindi pa kasama si David. So, pang-8 si David. Unang pinakita, ito, matipuno. Sabi niya, pwede. Pakita nga, 6 packs? Okay, 6 packs. Wala. Hindi ako pwede. Walang 6 packs, 1 pack lang eh. Sabi ni Samuel, parang hindi eh. Hindi ang calling ng Lord. Wala sinabi si Lord. Sunod. Lord, ito naman, Lord. Matipuno, gwapo. Samuel, hindi pa rin yan. Hindi mo masisisi si Samuel. Bakit ganun ang kanyang choice? You know why? Because in the very beginning, si Saul ay matangkad, matipuno, tall, dark, and never mind. Matipuno, matangkad, handsome, parang ako lang at si Brother June. Tall, dark, and handsome. Hindi ko alam kung dark pa siya, no? But he was really a masculine type. Malakas, matipuno. So, pagkakaalam nila, ito na yun. So, in-election ng mga tao, ito, piliin na natin itong hari, si Saul. So, yun yung naging qualification. Pumayag naman si Lord. So, para kay Samuel, ito ang qualification na hinahanap ni Lord. Matipuno, matangkad, makisig. Sometimes, we are always looking for qualification before we can say, I can be used by God. Bakit? Kasi kumpleto na yung qualification ko. No. That time that you say that you are qualified, that's the time that you are not qualified. Amen. Ulitin ko, the moment na sasabihin mo, qualified na ako, pastor, kasi nakapagtapos ako ng 4-year course. Ako, pastor, nakapag-training ng Bible school. Ako, pwede na akong gamitin ni Lord. The moment na sasabihin mo yan, yun ang time na hindi ka na rin qualified. That's true. Sometimes when you think you are qualified enough, that's the time na sasabihin, Lord, hindi ka na qualified. Kasi sobrang galing mo, hindi kita pwedeng gamitin. Kasi akala mo, hindi mo na kaya, kailangan ang tulong ko. Ikaw na lang sa sarili mo. But the moment you say, Lord, alam ko, wala akong kaya kakayanan. Wala akong natapos, Lord. Ang kasi, dyan ang kailangan ko. God is not calling on your ability. God already binigyan ka na ng ability ng Lord sa'yo na kakailanganin mo sa gawain na ito. Pastor, hindi ako pwedeng mag-aaral, Pastor, ng Bible kasi grade 3 lang yung natapos mo. Kahit pag grade 1, basta marunong kang magbasa. Pastor, hindi yata ako gagamitin ni Lord. Bakit? Wala naman akong English. Parang parang kulang-kulang eh. Pwede ba Tagalog yung Mr. Chairman? Kasi wala akong English eh. Matumato, grade 1 lang ako eh. Di ba? Mga ganun ang mga tipo ba? But the moment you will say, Lord, I am unworthy. I am nothing. I am just an ordinary guy. How can I be used in this ministry? Paano ba ako gagamitin, Lord? Nagtayang iisip na, paano ako gagamitin eh? Pag kumanta, sigurado. Dumura nga, walang tono. Di ba? Hirap na eh. Pati nga, pagdura pa lang, wala nang tono. Pinugos. Naalala ko yung kuya ko. Kumanta yung kuya ko. First time nakabalik pa talaga. Revive kami. Kasi unang pagbalik ng kuya ko, drug addict. Tapos kumanta siya nung compose niya nga nakanta. Mula nung pagka-backslide niya hanggang sa naglingkod siya sa Panginoon, kinanta niya. Kami naman na-revive talaga. Hindi sa ganda ng boses. Doon sa kanta ha. Sa content ng kanta. Pag-uwi namin ng bahay, naging biruan na sabi, ganda ng boses mo, parang babae. At tuwa yung kuya ko. Parang babae.
Talaga ba? Oo, babaeng baka. Baka pala. Malaki pa rin na. Pagalitan ako ng kuya ko, makapost pa naman to sa YouTube. But this is true. This is a joke that is true. Wala ka makikita na pwedeng gamitin ng kuya ko. Kasi sa adik. But when I ask my brother, hindi ka ba nagsisisi na dumaan ka sa pagiging adik? Ang sagot niya, simple lang. Kung hindi ako naging adik, paano ko maintindihan ang mga adik? So, ibig sabihin, hindi ka nagsisisi. Nagsisisi sa unang bagay. Pero sa pangalawang bagay, nagpapasalamat sa Diyos na dinaan niya ako sa mga bagay na yan. Unang pinagsisihan niya, dahil mahihirapan na siya, ng isip niya, ay masabi niya yung gusto niya sabihin, kaya sinusulat niya na lang. Pero sa isang bagay, napapasalamat siya sa Panginoon na binukay siya at binigyan ng pagkakataon upang maging testimonya ang kanyang buhay para sa lahat. Do you know what I mean? Simple. God looketh into the heart. Nakikita ng Diyos ang desire ng kapatid ko na maglingkod sa Diyos. Ang sabi ng Lord sa kanya, Bob, di mo kailangan ang mataas na pinag-aralan. Di mo kailangan na maayos mo muna yung buhay mo, ano man. I can use you wherever you are now. Saan ka man ngayon, sa kondisyon ng buhay mo, pwede kang gamitin ng Panginoon. Ang kailangan lang, handa ka lang magpakumbaba at magsabi, Lord, nandito ako, Panginoon. Batid mo ang puso ko at walang bagay na sikrito sa iyo. Gusto kong magpagamit. Gusto kong, Panginoon, na ilapit ang buhay ko sa iyo. I don't care what you are struggling today. God doesn't really look at it right now. God is looking on what you can accomplish in the future. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano yung mga nakaraan mo. Ang tinitingnan ng Diyos kung anong pwede mo magawa mula ngayon hanggang sa unahan. May mga pagkakataon siguro na mag-iisip ka, hindi naman, Pastor, kinukuhan mo lang kami eh. Ano ba ito? Na-uplift mo lang kami kasi wala na kaming pag-asa eh. No, I'm not saying that. Hindi para doon ang reason. Dahil nakikita naman natin eh. Sa qualification na hinahanap, hindi mula sa kagandahan o sa kagwapuhan, ang qualification na pinakita. Nakahawak pa ka sa balbas si Juan. Iwan ko kung totoo ba yan. Oh. Di ba pag sila mag-isip ganyan? No? Kasi wala nang buhok dito eh. Kaya dito na. Di ba pag nag-iisip ka, kumakabot ka dito sa ulo? Ganyan. Wala na siyang buhok dito. Dito na lang. Bakit kayo tumatawa? Ang problema, kung wala siyang buhok dito, siya kakakan. Anyway, bakit tayo dumating dyan mga kapatid? So sabi niya, ito, well qualified. So tinignan mabuti, sinuring mabuti. Sabi niya, Lord, ito na siguro, Lord, kasi, alam mo naman, sa qualification, hindi mo masisisi si Samuel. Hindi mo masisisi sa pagpipili. Minsan iniisip natin sa pagpipili, tiyak gagamitin niya siya. Bakit? Bakit? Kasi, nakapagtapos ng college. Remember this. Mga kaklase ko sa Bible School, kapag tapos ng college, hindi mo makikita sa field. Hindi lahat. Mostly yung nakapagtapos ng college, na nag-shift ng Bible School, ang nangyari, bumalik sa college. At ngayon, nagtrabaho, hindi nagpapastor. So, hindi pala qualification yun. It's a calling. Hindi yun ang basihan ng pagkapili ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos kung ano ang nasa puso. Pastor, paulit-ulit na lang ba yung puso? That it's God looking to your heart. God is looking to your heart. But, Pastor, alam niya naman yung mga failure ko eh. Alam niya yung mga kahinaan ko. Pero alam niya rin kung anong kalakasan mo. Alam niya rin kung ano ang pwede mong magagawa. Look at Peter. He's just a fisherman. Pero nakikita ba ng Diyos, walansa ka. Hindi ka pwedeng gamitin. No, hindi. Wow, no-read ka, hindi ka pwedeng. Hindi. Si tax collector, sinabi niya ba, tax collector ka, makasalanan ka sa mata ng tao. Ayaw kita may kasama ko kasi baka madungisan yung reputasyon natin. No. God chooses people from every perspective in life. Because God knows that they can be used as long as they are willing to be used. Kaya silang gamitin ng Diyos basta handa silang magpagamit sa Diyos. So dumating na yung mga anak. Nagpila na.
Kamot na si JC. Hindi siya kumakamot dito kasi dito yung buhok niya eh. So si JC, kumamot na sa ulo niya. Sabi ni JC, sino ba talaga? So nagtanong siya, meron ka ba bang ibang anak? Sabi ni JC, meron pa. Pero doon sa farm, eh, walang hope yun. Walang hope. Bakit? Bata pa eh. Kasi ang akala nila, hari, automatically, the making, hari ka kagad. No. The making of a pastor doesn't start or doesn't happen overnight. The making of a great leader doesn't happen overnight. It starts from the time you commit and God will put you in the leadership and equip you. I-equip ka hanggang sa makumplito at pwede kang gamitin sa gawain ng ating Panginoon. It doesn't happen overnight. Ilang taon si Saul o si Paul bago naging apostoles o bago naging mangangaral at misyonaryo? Mula nung siya na-convert, 13 years. Training program, 13 years. Kung isang taon ka na sa paglilingkod, and you're expecting na pwede ka na tumalon-talon at magtambling-tambling, pwede na ako mangarap, pastor, kasi kaya na ko na magtambling. Ikaw, pastor, hindi lang talon lang yung kaya mo, ako tumbling. No, it's not the qualification. Kahit ilang back-tumbling pa yung kaya mo, it needs a proper time, a training program, a process before God can use you in the ministry. But pastor, matagal-tagal na rin ako. Yes. Matagal din. Ikaw, pastor, bata mo pa. Eh, siyempre, 16 years old ako, nag-umpisa ako mag-ministry, magkudkod ng kubita doon sa church eh. Nagturo ako ng children's ministry, 16 years old pa lang din ako. Napromote ako sa youth ministry, 17 years old. 18 years old. Nag-20 years old ako, 21. Nag-handle ng church. 2 lang ang membro ko. Kaya mo yun? Hindi ka And more than 10 years in the ministry, this is the making of a pastor. I am not saying natapos ang Lord sa akin, hindi pa. I am looking for the greater ministry. And I consider today is part of my training program. Every day is a training program. Pastor, ako matanda na, pastor. Yung nakaraan mong taon, training program mo rin yun para sa susunod na mga taon. So, si King David ay tinawag ng Diyos. Hindi overnight. Ginawa siyang hari. Dumaan muna siya ng iba't ibang struggle. Dahil alam ng Diyos ang takbo ng puso. Si King Saul, overnight, naging hari. In-anoint siya. Yung araw na yun, hari na siya. Dito, a-anoint si David pagkatapos, umabot pa ng ilang taon bago siya naging hari. Dumating pa ang point na muntikan na siyang mamatay. Dahil hinabulos siya ni Saul at gustong patay dahil ayaw ni Saul na may papalit sa trono niya. Diba? Ang hirap. Ikaw gusto mo pang maging hari? Lord, kung ito mo lang pala maging pasiyan na magiging hari, ayaw ko na maging hari, ay! Hahabulin ka papatay, tapos may isang panahon pa na nagkunwari siyang baliw. Bula-bula kunyari yung bibig niya, pinabula-bula niya talaga. Kasi sinabi dito, ito yung warrior naman. Bula-bula yung bibig niya. Hindi, ito sinabi. Kasi ganito yan. So excuse siya. Para lang siya maligtas. But did you know what? It's part of the training process of David. Dahil alam ng Diyos ang puso ni David. Amen. Ito ang maganda kay David. Kung titingnan mo si David, later on mga kapatid, gusto ko ipakita yung paano siya inanoy. Alam mo, si David, tinawag na a man after God's own heart. Kailan? Kung hindi siya nagkasala? No. After siyang magkasala. What do you mean, pastor? Kahit pala akong makasalanan, pwedeng gamitin ng Diyos. Opo. Pastor, ang dami ko nang ginawang kasalanan. Pastor, qualified pa ba ako? Opo. Because God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Kung tinawag ka ng Diyos, i-equip ka ng Diyos at sabihin ng Diyos, this is a woman after my own heart. This is a man after my own heart. Ang maganda kay David, nung nagkasala siya, hindi siya naging arrogante. Ang sinabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.
Cast me not away from thy presence. Restore unto me the joy of thy salvation. Si David, hindi siya concerned sa kanyang kaharian. Ang concern ni David, relasyon niya sa Diyos. Si Saul, ang concern niya, kaharian. Para kay David, I don't care. Mawala man ang kaharian. Basta ang importante, Panginoon, ikaw at ako. Hindi masisira ang relasyon natin, Ama. I don't know what you are protecting today. I don't know, maybe you are protecting your profession. But what's more important is not your profession. It's not your property. What's important the most is your relationship with God. Your relationship, because God knows your heart. For King David, he understand na hindi ang kaharian ang importante, higit na importante sa kanya, kundi ang relasyon niya sa Panginoon. There are times, mga kapatid, na minsan nag-iisip tayo, ako bilang isang lingkod ng Diyos, busy sa gawain ng Panginoon. Pero may mga panahon, nire-remind ako ng Lord, Ochi, busy ka na sa trabaho mo. Kumusta ba ang relasyon mo sa akin? And that's the time that I will start, Lord, forgive me if I forget you. Hindi ko na kailangan mag-rason out na, Lord, parang ito sa karyan mo eh. No, I don't have any reason to say. Because what's matter most to God is not what I have done. Kung hindi ano yung relasyon ko sa Panginoon. Amen. Hindi ko alam kung ano mga struggle nyo ngayon. Hindi ko alam kung may mga panahon pa nag-iisip ka, Pastor, gagamitin pa kaya ako ng Diyos, ilang bisis na bumagsak. Ang tanong, nanatili ka bang bagsak o handa kang bumangon sa iyong pagkabagsak? Si David ay bumagsak isang bisis. Pero sinabi niya, hindi ako mananatiling bagsak. Tatayo ako muli. Kung kailangan mo na akong parusahan, Lord, parusahan mo ako sa anumang parusa na gusto mo. Pero maganda kay David, pinagpili siya anong parusa ang gusto mo. Sabi niya, Lord, ayaw ko ng parusa na ibang tao ang magbibigay. Gusto kong parusa mula mismo sa iyo. Dahil ikaw pa rin, sa iyo pa rin ako nagkakasala. So sinabi ni Samuel, ni GC kay Samuel, meron pa akong isang anak doon, ang pangalan ni David. Walang kamuwang-muwang si David, ang ginawa niya lang ay nagpapastol. Pero ang pagkakaalam ko, si David ay isang magaling na pastol. Nakapatay na siya ng uso, nakapatay na siya ng leon, sa pagpuprotekta ng kanyang mga lamb. Anong point na gusto mo iparating, Pastor? Simple. Be competent on where you are at today. Kung anong level, kung anong ngayon ang ginagawa mo, gawin mo sa pinaka-the best na paggawa mo. Because when God will put you to the leadership, importante, handa ka na. Para kay David, napastulan niya ang kanyang mga tupa ng tama at naprotektahan niya ang kanyang mga tupa. Sa harapan ng Diyos, when man saw a shepherd boy, God saw a king. Ang nakita ng tao, shepherd boy! Pero nakita ng Diyos, hari yan. Kayang magpastor yan sa bayan ng Israel. Amen. Church, kung ano man yung ginagawa mo ngayon, sa pagpapalawak, ibig sabihin, gagamitin ka ng Diyos sa mga bagay na yan. Amen. Maaaring mga bagay na ginagawa mo ngayon, ay maaaring sabihin mo, Pastor, it's just a simple task. But my question is, ginagawa mo pa ang pinaka-best sa ginagawa mo? Pastor, ang trabaho ko lang ng Pastor, pagkukudkod ng kubita. Meron pa bang pwedeng the best na pagkukudkod ng kubita? Meron pa. Alamin mo. Research. The fastest way. Set a time. Ang kubita, 20 minutes. Pwede ko bang gawin itong 10 minutes na kasing linis ng paggawa ko sa 20 minutes? Have you conducted your research? Wala, hindi kayo nag-research. Yung research. Pastor, ganun lang ba, Pastor? It starts with a small task given unto us. When I start to preach,
By the age of 15, ang isang pangangaral ko, pinapractice ko 20 times. That's how I preach. That's why Bible school student, when you stand here to start your devotion, practice your sermon, practice what you will deliver at least 5 times. Do the best that you can in the field where you are. Pastor, mahalaga ba yun? Dahil ang Diyos nakikita niya ang puso. Gaano ka ba kaseryoso sa ginagawa mo? Lord, forgive me, O God, for not so serious. Pastor, gusto kong makakain sa salita ng Panginoon. Nagbabasa ka ba ng Bible? Hindi, Pastor, morning manna lang. Ay, hindi, kulang pa yun. Let's study the Word of God and take it seriously. For David, mga kapatid, ang kanyang pinapastulan. Pakiramdam niya, mga kapatid, tao na rin to. Kailangan kong protektahan. Ang nakita ng Lord, hindi yan shepherd boy. Hari yan. And I remember my failure as a children's director. May mga panahon na minsan nakakalimutan kong sunduin yung mga bata. May iba na, yung ibang mga bata, hindi na naglilingkod. Yung mga ibang bata, nagra-rugby na. I consider it as my failure as a children's director at the age of 16 or 17. But did you know what? When I have this conviction that I will consider children's ministry as my pastor activity or pastoral activity. Sinabi sa akin ni Pastor Ray, sabi niya, OG, you are not a children's director, you are a children's pastor. Sabi ko, sir, paano ba ako maging pastor? Di ba pastor? You are a pastor. So I pastor the kids, mga kapatid, na pag nakikita ko ang isang bata ay naging naughty, I cried in front of them. See, di ba kayo pwedeng bumait? Tapos hayakapin ko yung bata, pipray ko, ililihans ko mga kapatid. Parang isang simbahan. And God understand and saw my heart as a minister. Ang akala ko, evangelist ako. Yun ang akala ko. When I was in Bible school, sinabi ko, what is your fivefold, where in the fivefold calling are you? Prophet, missionary, prophet, evangelist, pastor, teacher. Sinulat ko evangelist kasi gusto ko yung gala-gala. Bang saan kasi mag-gala-gala eh. Sinulat ko evangelist. Maganda to kasi palupad-lipad ka lang eh. But God knows my heart. That I am not an evangelist. I am a pastor. Saan nag-umpisa? Hindi nag-umpisa sa member na malalaki. Nag-umpisa sa bata. David, you are a king! What? Me? A king? Tupa yung binabantayan ko. But you are an expert sa tupa. Pag-aalaga. Paano ba inalagaan ni David ang kaharian? Sabi niya, Lord, hindi sila dapat ang madamay. Nung nagkasala si David, hindi niya pinahintulutan na sila ay madamay. Ang mga tao madamay sa kanyang kasalanan na gawa. He take full responsibility of the result. So walang kamalay-malay ang David, nagpapasto lang. Pero nung dumating siya, ngumiti na si Samuel, ito na. Sabi kasi ng Lord, o yan, ito na yung batang yan. I-anoint ko na. Ha? Yan. Gusgusin pa, mamula-mula pa yung pisngi, pero wapo naman, okay lang. Kunti lang yung difference nila ni Pastor OG. Okay. And he was anointed to become the next king of Israel. Sabi ng Panginoon sa kanya, kunin mo na yung oil mo, which is in horn, at ibuhos mo sa kanyang ulo. Anoint him to be the king. Kinabukasan, tahari na siya. Hindi. It's just the starting point. My question for you today, are you willing to be anointed by God for the greater works of your ministry? It starts today. And the moment you say, Lord, anoint me with your power. I want to be used. And God said, okay, today, your ministry will start. But Pastor, wala pa akong kalam-alam. Wala pa akong kamuwang-muwang. Wala nga akong knowledge, Pastor eh. My question is, handa ba ang puso mo magpagamit sa Diyos?
God knows the heart. Si Simon the Sorcerer, sabi niya, bibilhin ko ang Holy Ghost para paglihans ko, yung mga tao ay makareceive ng Holy Ghost. Sabi ng lingkod ng Diyos, sabi ng mga apostoles, mawawala ka kasama ng pera mo. Alam ng Diyos ang takbo ng puso. Alam ng Diyos. Because Jeremiah chapter 79 says, heart is deceitful above all things, and who can know it? Pastor, kung deceitful, Pastor, paano ko malalaman tama ito? Only God knows this heart's desire. Maaari ngayon, you can raise your hands and you will say, Lord, I love you with all of my heart. But actually, you just love God partially. Maaari pwede mo sabihin, Amen! That's right, Pastor, that's for me. Pero sa isip-isip mo, yung kapitbahay ko talaga, kung nakasimpal lang siya ngayon, tatamaan talaga siya. God knows. God knows. Jesus, habang nasa mundo ito, answered according to their thoughts and heart, not according to what they say. Amen. Nung pinagaling niya yung isang palsy, alam niya ang pangangailangan. What do you want me to do for you? Ang isang bulag na si Bartimaeus, tinanong niya, ano bang gusto mo? Alam ng Lord ang puso niya. But still, God asked him. My question to you. Sa hapong ito, alam natin ng bagay o ang puso sa mga bagay sa puso natin ay alam ng Diyos. My question. Will you be willing to meet the Lord today and let Him reveal all that is in your heart? Maaari sabihin, Pastor, okay lang, Pastor, i-reveal ng Lord. Wala ipakita sa projector, Pastor, kasi nakakahiya. Yes. Because there are some hidden things in our hearts na nahihiya tayo ipakita sa ibang tao. But today, I want to tell you, hindi papalabas ng Lord sa screen kung ano man ang nasa puso natin sa araw na ito. Pero, ang Diyos ay handang suriin ka ngayon at muli sabihin, Anak, I know your heart. Just open your heart to me. And that's what all I need. God, help us, oh God. Help us, oh God. Help us, oh God. That you will reveal unto our hearts, oh God. That you will reveal into every individual of us, what you want for us. What is in this heart. Ayaw kong malaman lahat ng takbo ng puso. I don't want to learn that. Alam niyo bakit? Pagkakasala lang ako. I can judge you right away. Because my heart is not right. Hindi ko pwedeng alamin lahat kung ano nasa puso. Dahil alam ko na pwede akong i-judge ng Panginoon automatically dahil sa paghuhusga na pwede kong gawin dahil dyan sa puso. But thank God na hindi ko kailangang malaman at hindi kailangang malaman ng kapatid mo kung ano ang takbo ng puso. Ang tanging nakakaalam lang nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa araw na ito, huwag mong sabihin sa akin kung ano ang laman ng puso mo. Sabihin mo sa Diyos at sabihin mo, Lord, here I am today, coming to your presence. Ihahayag sa iyo kung anong laman ng puso ko because you know and you look in my heart. As I stand before you, mga kapatid, there might be times that God will say, OJ, you are so arrogant. Yes, oh God. Kaya nga ayaw ko malaman ng kasalanan eh. But it's also a conviction for me. Speak the truth in love. And I want to tell you the truth. God hates sin, but He loves the
Pastor, tapos na pastor eh. Case closed, pastor. Talo ako. May court of appeals sa ating Panginoon. Pwede kang umapila, Brother John. Pwede kang umapila, Sister Vicky. At sabi mo, Lord, ito Lord, oh, this is my case. Open once again my heart. I want to open this case again to you. And say, Lord, kung gusto mo akong tawagin, tawagin mo ako, Lord. Kung gusto mo akong gamitin, gamitin mo ako, Lord. Open your case to the Lord once again. Buksan mo at umapila ka sa Lord sa araw na ito. I failed in the past, oh God, but I want to open once again. Shall we all stand together? But God, look it in the heart. You might thinking you are not qualified today. Maaaring sa palagay mo, Pastor, hindi ako qualified. Hindi ako karapat-dapat. Bakit sinabi ba ng Lord na maging qualified ka? But God is calling His children today. Open your heart to me, for I know. Check your heart once again and say, Lord, help me today to know the innermost of this heart. Bago tayo pumunta dito sa altar, I am challenging you to raise your hands. Itaas natin yung kamay natin. Hindi ka nang mataas. Yung komportable ka lang sa pagtaas. At umpisa kang magbuksan ng iyong bibig, kapatid. Just open your mouth today. Start to talk to God. And now if you are ready, handa ka na pumunta dito sa altar. Pwede kang pumunta dito, kapatid, at buksan mo sa Panginoon muli ang mga bagay na gusto mong buksan sa Kanya. Father, you look it into my heart. Buksan natin ang altar na ito. You are welcome to come to this altar. Kung gusto mong pumunta ngayon din, come to this altar. And say, Lord,